Kumusta mga brad? Isa nga po sa masabi nating OG sa Yamaha Mio series, wala iba kundi ang kanilang M3 o yung kanilang nga pong Mio i125. Kahit nga po matagal na itong motor na ito, napakagwapo pa rin niya. Ang lakas pa rin ng dating at marami pa rin ang bumibili sa kanya. Kung ikukumpara nga po sa ibang 125cc na scooter, masasabi din talaga natin na napag-iwanan na yung mga features nito. Ito kasi naka-susi lang, tapos naka-halogen, tapos naka-analog. Samantalang yung ibang 125cc high-tech na. Pero magkakatalo na lang sa itsura. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, hindi na po natin magpagkakaila na isa nga po itong motor na ito sa mga gwapo sa hanay ng Mio series. Etong Yamaha Mio i125 or M3. Kung isipin nga po natin, matagal-tagal na rin itong motor na ito. Pero hanggang ngayon nandyan pa rin siya. Hindi pa rin siya na-phase out. Kahit kasi sabihin natin hindi updated yung mga features niya, marami pa rin ang nagkakagusto sa kanya. Malakas kasi talaga yung dating. At ngayon nga po, naglabas sila ng bagong kulay. Kala nyo bagong kulay lang po yung nilabas nila. Pero katulad nga po na sinabi ko, napakagwapo niya. Ito nga po yung kanilang matte white na napakastig nga po. Sinabayan pa ng neon green na mags. Tapos ito naman yung kanilang matte blue. Mama mo blue. At yung kanilang matte brown. Kahit nga po sabihin nating kulay or decals lang yung binago sa kanya, napakaangas pa rin talaga niya. Mas na pa nga pong nawala yung Mio Sporty. Kaya dahil dyan pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Mio i na mayroong 125 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 9.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 9.4 horsepower at 8,000 RPM, 9.6 Nm torque at 5,500 RPM. Ang kanyang tangke ay kayang karga ng 4.2 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 50 kilometers per liter. So isa din po itong motor na ito sa masasabi nating matipid kumonsumo ng gas. Yung Mio Sporty lang talaga ang hindi. Ang sukat ng kanyang gulong 70/90/14 sa harap at 80/90/40 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake po sa likuran. At wala po siyang ABS. Ang kanyang seat height ay mitaas na 750mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 92 kg. So para sa akin sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito naka-halogen pa rin at bulb type naman yung kanyang mga signal lights. Pero sa ngayon wala namang problema yan kasi ang dami-dami mo naman bibiling LED. Sabay gagawin mo na siyang battery operated. Ang kanyang gauge panel syempre ito po ay naka-analog. At hindi din po ito naka-keyless. Disusi pa din po yung gamit sa kanya. Kung meron man siyang masabi nating advantage kung ikukumpara doon sa ibang mga 125cc na scooter, yun ay ang kanyang kickstart. Yung iba kasi wala na talagang kickstart. Kaya kapag hindi gumana yung push start, hassle talaga. Pero dito, hindi ka talaga ma-hassle dito. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So, sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding naman po sa presyo niya, ito nga po ay nagkakalaga ng 75,900 pesos. Kaya kung ikaw trip mo itong motor na ito, pag-isipan mo na. Sabihin mo na kay mama. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.